Malasakit is deeper and more powerful than sympathy because malasakit moves you to action. Kasi otherwise, hindi matatanggal yung pain na yun. Oh yeah, in Mhm, heart. In mhm. English, malasakit is compassion. Yes. Com means with and passion means pain. Yeah. With pain. Breathe and bear it all. Hey guys, welcome to another episode of the Bear It All podcast. So, people often spend their whole lives searching for their purpose. Some find it early, some discover it later. And for others, purpose isn't something they find, it's something they choose every single day. For decades, our guest has traveled across the country telling stories that many of us have never seen otherwise. Though every community she visited and every life she documented, she didn't just uncover the stories of others. She also found a deeper understanding of her own purpose. Today, we are talking about finding the work that gives your life meaning, the lessons hidden in the stories of ordinary Filipinos, and what it truly means to live a life of purpose. Please welcome the incredible, oh my God, dream come true. I can't believe I'm saying this. Miss Cara David! Salamat sa pag-imbita. Ang galing mo magsulat. Ay, hindi. Sila yan. I'll give the credit to the team, ah. True mo. Thank you, Miss Cara. Thank you so much for being here, Yun, for your time. salamat. Thank Alam ko you. busy ka, so thank you so much. Thank you. Maraming matututunan sa yung manonood sa atin kasi ang pag-uusapan natin today is when your passion becomes your purpose. When your Ayan. passion becomes your purpose. Oh, To our babies who are working abroad, I know life away from home isn't always easy. And whenever you decide to send money, syempre gusto mo yung simple, mabilis, at sulit. That's why I recommend TapTapSend. It has zero transfer fees for all mobile banks and e-wallets. So mas malaking portion ng pinaghirapan mo ang siguradong makakarating sa mga mahal mo sa buhay. If you're working in the US, Australia, Canada, UAE, UK, or Europe, download TapTapSend today and use my code TAPDANNY and get an extra $20 for your first Pada Love. Because no matter how far you are, it's always nice to have a simple way to stay connected with the people you love. Now, let's get back to the episode. okay. Okay, pero first ko muna tanong sa'yo, Miss Cara, when did you realize na ito yung gusto mong gawin? Because I'm pretty sure before, meron ka bang career path before bago ka naging journalist talaga? Hindi ako nagka-career path na tao. Kasi gusto ko ini-enjoy ang lahat ng binibigay sa akin ng mundo. Kasi kasi malulungkot lang ako kapag kunyari career path ako tapos biglang Oo, hindi ka na happy. oo, as hindi mo nakuha or minsan may mga tao na sobrang focus sila, eto lang ang direksyon ko Yeah. tapos hindi na sila flexible about other Yeah, yeah. things, 'di Yeah, ba? So makes sense. so ako bata pa lang ako, sabi sabi sa'kin ng parents ko, sabi sa'kin ng nanay ko, "Basta kung saan ka masaya." Yun Mm. lang, yung na-e-enjoy mo siyang gawin na kahit hindi ka suswelduhan, Mhm. yun yung passion, eh. O Yes, that's kung passion. tinanong ako, anong ibig sabihin ng passion? Sasabihin ko, ito yung bagay na kahit hindi ka swelduhan, kahit mahirapan ka, gagawin mo pa Gagawin rin mo siya. kasi nag-e-enjoy ka. Yes, agree. Hindi lang sa nag-e-enjoy ka, pakiramdam mo may naiaambag ito sa buhay mo or sa buhay ng ibang tao. Yes. That's passion. Mm. Ano yung mga bagay na gagawin mo kahit di ka suswelduhan kasi number one, gustong-gusto mong ginagawa yon. Number two, kasi alam mo makakapag-ambag ito sa buhay ng ibang tao at sa buhay mo. Mhm. Ano Yun yung naman yung passion. purpose for you? Yung purpose mo sa buhay, yun yung inalign na yun ng Panginoon. Yeah. 'Di ba lahat Oo, oo. lahat ng bagay inalign na ng Mm. Panginoon. Eto ang purpose ni Kara sa mundong ito. Kaya gagawin ko siyang magaling sa Mhm. ganitong larangan. Yeah. Kaya gagawin ko siya kaya ile-lay down ko lahat ng path Mhm. for her kasi ito yung purpose niya, 'di ba? Yes. So, parang feeling ko nung bata pa lang ako, ang na-e-enjoy ko talaga ay yung nagsusulat. Hmm. Um, yung kapag nakakagawa ako ng rhyme. Parang Ano, poem lang, simplado, oo. gano'n? Oo, tula-tula lang tayo. Oo. Ayun, nafa-fascinate ako sa words. I remember nung kindergarten ako tapos na
nabasa ko yung mga words ng mga Mm. cat is on the mat. Ay, Cat and the Hat ba yun? Amaze ako na Hmm. parang yung mga letters, ganito yung mga sound. Tas nung nasi-string ko na sila together tas nagiging mga salita na sila tapos tapos hanggang ngayon sobrang nerd ko sa mga salita. Meron na ang meron akong makapal na Nagsusulat ka pa din? Philippine dictionary. Oh, wow! Tapos minsan tinitingnan ko lang or minsan gino-Google ko, ano ba yung origin ng salitang 'to? Ano bang origin? Yeah, ang hirap mag-rhyme ng Filipino words, Miss Cara. Hindi, madali lang. Siyempre sa'kin mahirap. Pero sa'yo sigurado madali lang. Hindi lagi namang an ang huli, 'di Mm, ba? Or mm. an or ay palagi Yes, yes. yung huli. Ang saya oh my God, Hmm. Miss Cara, baka gusto mo rin magsulat ng book. Baka gusto mo din, Ko yan, 'di pangarap ba? kong Ay naku, magsulat maraming ng bibili niyan, libro. Miss Cara. Oo. Okay, many people have a job, of course, but Oo. not everyone gets to say they found their calling. When did you realize storytelling wasn't just your profession, it was your purpose? Ah, well, sobrang swerte ko lang talaga na na sobrang swerte ko lang na napunta ako sa isang industriya, sa isang trabaho na na-e-enjoy ko yung Ginagawa mo? ginagawa ko. Mm. Um Nung bata pa lang ako alam ko na gusto kong magkuwento. Number one ang daldal ko. Number two ang hilig kong makinig sa kuwento ng iba, Hmm. tsismosa ako, ganyan, 'di ba? So, gustong-gusto kong nakikinig sa kuwento ng mga tao ta's gustong-gusto kong nagkukuwento ta's very animated talaga ako. So, bata pa lang ako gusto ko ng magkuwento. At ang course ko talaga na kinuha sa college ay history. Oh, wow! Tapos natatandaan ko nung bata ako, hindi ako mahilig dun sa mga Grimm's fairy tales, yung mga gano'n-gano'n. Ang Hmm. binabasa ko yung mga buhay ni Marcelo H. Del Pilar, mga Fascinated ka gano'n. talaga sa Philippine history? Correct! Mm. Yung merong mga books, yung Adarna books Yes. na meron silang mga libro ng mga bayani, Mm. gano'n-gano'n, pero kinukuwento nila in a way na parang relatable. Okey. So, Mm. sila yung mga fairy tales, sila yung mga heroes ko, sila yung mga crush kong mga prince, mga gano'n. Oh Hindi my mga prince, pero parang, "Oh, cutie si Emilio Jacinto, yung Ang crush ni Miss Cara David ay si ano, Emilio Jacinto. Nakakaloka kami. "Ano pa?" Gano'n. So, parang nakakatuwa siya. So, gusto ko sanang maging ano, storyteller ng history for children. Pero na-realize ko na hindi ko pala forte yung gano'ng klaseng pagkukuwento kasi may certain kind of storytelling. Yes. Ibang klaseng mga tao ang gusto ko palang kinukuwento ta's hanggang sa napunta ako sa media. Yes. And kahit nung nasa media nung nagsa-start pa lang rin ako sa media, hindi ko rin pala gustong nagkukuwento ng mga crime. Oo. Tas hindi ko rin gusto palang nagkukuwento ng mga politics. Oh my 'Di God, ba? oo. Pero yun yung una kong trabaho, Mm. crime, accident, ganyan. Tas Yes. parang ako, Tapos nilagay pa ako sa giyera, tas parang ako, hindi ko pala gusto 'to." So, natatandaan ko pinadala ako dati sa Basilan. Tapos kasi may giyera nung Mm. time na yung Abu Sayyaf, Mm. ganyan-ganyan. So, pinadala ako dun. Ine-expect nila yung story ang gagawin ko ay tungkol sa mga bakbakan, Oo, mga yes, gano'n-gano'n. oo. Hindi ko talaga gusto yung mga gano'n. Hindi ko alam papaano siya isulat. Tapos Cara, kasi na-tackle mo na lahat. Nag-crime ka na, nag-politics ka na, on the field. Gagawin ko pa rin siya pero hindi lang ako nag-e-enjoy. So, alam Oh. ko na hindi ko siya yes, I can do it, Mm. may skills ako to do it, pero hindi ko siya na-e-enjoy. Yeah. Tapos sabi ngayon sa'kin, "Okey, sa Basilan ganyan-ganyan." Tapos nung binigay ko yung storya ko, ang ginawa kong storya ay kung papaano naapektuhan ng giyera yung mga bata. Wow. Bukod ta's parang sila, "Okey naman 'tong storya mo pero in-expect namin yung mga sundalo." Yes. Hindi, Mm. hindi yun yung magaling ako, sabi ko. So, nilipat nila ako ng beat, nilagay naman nila ako sa business. Mhm. Sabi ko, "Hala mas ganyan, mga stock market." Oh Tapos my God. kaya kong isulat yung storya. So, usually nagpapasa ko ng dalawang story, yung isa yung parang expected of me, Okey, yung isa your tapos POV. meron din akong isa pa, Oh. ganyan.
Tapos yung isa ko at na-e-enjoy ko sa Business Beat ay kunyari tumaas ang presyo ng harina, Mm. ang i-interviewhin ko yung nagmamasa ng pandesal. Oh my Ano God. pong Yung naging gumagamit nga ng harina. yung gumagamit ng Iba harina, nga. ano pong naging epekto po sa inyo na mataas na po yung presyo ng harina? Tumaas din ba yung presyo ng pandesal? Naku ineng walang bibili sa'kin ng pandesal ko. Niliitan ko na lang yung pandesal, wag mo na lang sabihin. Ah, that's so funny. So, ako yun parang sabi ko, eventually parang na-realize din ng GMA na, ay si Kara siya yung storyteller na yung karaniwang tao. May puso ka, Yung Miss Cara. ano yung epekto ng mga issues sa mga karaniwang tao. Yes. Parang puwede mo pa rin naman maintindihan yung stock market, Mm. puwede mo pa rin naman maintindihan yung mga big issues like oil price hike or whatever, pero through the lens of the ordinary. Yes, sila naman talaga dapat ang tanungin kung papaano sila naaapektuhan. So, Dani ang tagal-tagal, ang Ah, tagal-tagal. how many years yon, Miss Cara? Siguro nagsimula ako 1995 Oh, wow. sa GMA. Tapos siguro mga 2002, Mhm. 2005 saka ko lang na-realize na, ito pala yung gusto kong Gawin, kinukuwento. yes. Gusto kong umaakyat sa bundok, gusto kong pumupunta sa malalayong lugar, gusto kong kinukuwento yung buhay ng mga taong hindi naaabot Yes. ng gobyerno. Mm. Tapos yun, tapos kung kunyari mag-i-interview ako ng mga sikat na mga personalities, ang gusto kong ay yung buhay nila behind the Oo, behind limelight. the limelight. Ewan ko, drawn ako into the ordinariness Of a person. of a person. Yes, that's true. Kasi lahat naman tayo ordinary people, Yes, tama. 'di ba? Kasi magandang katanungan yan sa'yo, Miss Cara. Sino ka 'pag wala ka sa harap ng camera? Ano, sobrang Very bubbly si Miss Cara. curious about life. Hmm. Sobrang, "Ay manong ganyan po pala yun." Yung lahat kakausapin ko kasi gusto kong para akong sponge na gusto ko maraming Ma-absorb lahat. ma-absorb lahat Hmm. tapos gusto kong makuha yung mga kuwento. So, ayun mahilig ako magbiro, Mm. mag-joke, taklesa, Hmm. very curious and innocent about Oh my life, gosh. yung ganyan. Tapos ano, madali rin akong ano, masungit din ako. Oo naman, babae din naman tayo lahat ano, masungit din naman tayo. Maldita rin ako lalo na sa mga nagsisinungaling at saka yung mga bastos at saka gano'n. Dami Wala Cara. akong preno, Hmm. So wala ano, akong pre ma-call out ka din talaga, Oo. Miss Cara? Kaya nga ano, pinagbabawalan na ako ng asawa ko na 'pag gabi yung ano, yung mag-check na Facebook Oh, kasi mapagpatol ako dati. ako din napagpatol ako, eh. Pero sabi niya, "Wag ka na pumatol kasi may mga nasasabi akong hindi ko dapat sinasabi." Oo, yeah. Tama naman, Miss Cara, ako din naman. Kaya nga gano'n, kaya lagi ako nga, "Hoy off the record 'to, hoy wag mo sasabihin ganyan." Kasi ang dami kong Diyos ko kung ano-anong nasasabi. Ito, Miss Cara, I wanna know, ano yung guilty pleasure mo? Ano yung Guilty mga gusto mong pleasure. pinapanood, yung mga hindi alam ng tao about you? Hindi ako nanonood Hobbies ng TV. mo, ganyan. Hindi ako nanonood ng TV. Okay, so wala kang mga Wala kaming TV! gusto ko yung journalist na lumalabas sa TV pero wala siyang TV. Diyos ko, Miss Cara. So wala kang favorite na mga series, ganyan? Series, ano ba, hindi ako nanonood ng mga Korean novela kasi kapag nagsimula ako, Ma-addict ka, hindi ako gano'n? matutulog, mapupuyat talaga. Kaya iiwasan ko na lang Sa social media, doom scroller ka ba? oo. So, meron akong app ininstall ng anak ko dun sa ano, sa phone ko na parang after 5 minutes, Mamamatay? oo, sasabihin, "Is this really important?" Uy, parang gusto ko ng gano'n, Miss Cara, anong app yun? After a while biglang, okey, sasabihin niya, "Oh, ipo-pause ko muna 'to. Is this really important?" Yes, it's important! Oh. Tapos may limit ka lang, parang 8 times mo lang puwedeng buksan at i-bypass yung ano, "Is this important?" Basta may gano'n. Ang galing. Pero Miss Cara, how do you manage your time? Kasi ang dami mong shows. May documentary ka, may iListen ka, tapos may iba ka pang ginagawa. Ano ako, naman ako sa nanay ko yung ano, yung magaling mag-schedule at Mag-schedule talaga ng time. multitask. So, yung Eyewitness, yung docu-show ko ay shinu-shoot ko
once a month. Mhm. So, magde-devote lang ako every month ng 5 araw to shoot it. Okey. Tapos Straight yun? oo, Okey. yung for the actual For the shoot, actual shoot. oo. Tapos yung mga research isisingit-singit ko na lang yun, may ano, live. Tapos meron akong 2 days of every week na nagtuturo ako. Wow! Ayun Kasi nga 'di ba itatanong ko kung nagtuturo ka, eh, kasi gusto mo type faculty ako. wow! So, meron akong 2 days of every week na nasa UP ako, nagtuturo ako ng straight from 1 p.m. to 7 p.m. Mm. 2 days yon. Tapos yung I-Listen ko shinu-shoot ko siya kasi 'di ba 1 p.m. to 7 p.m. Yes. yung shoot ko, yung tawag nito yung Eyewitness. no, 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 1 p.m. to 7 p.m. yung klase Yung ko, yung classes, school okey. ko, 'di ba? Yung pinasarap shinu-shoot ko siya once a week. Okey. Once a week. So, meron akong 2 days for school, 1 day for podcast, tapos 1 day for pinasarap. So, Grabe. 4 na araw lang yun o meron pa akong 3 araw, 'di ba? Yes. So, yung 3 araw ko, meron akong training, Kasi triathlete ka? oo. So, Yes. swimming, meron akong once a week na swimming, meron akong once a week na bike, tas may twice a week ako na run, tapos Mm. meron akong twice a week na gym. Grabe naman, Tas ako Miss rin ang Carla. nagluluto sa bahay kasi wala kaming Oh my kusinera. gosh! Miss Carla, papaano ka nagpapahinga pagka gano'n? May pahinga ka pa ba sa gano'n o pahinga mo na yung swimming mo, yung jogging Oo, mo, yun na yun? yung sleeping na pahinga, sa biyahe natutulog Mm. ako kapag may driver yung GMA, 'di Yes. ba? So, matutulog ako sa biyahe, dala akong unan, ganyan. Or kapag nandito sa Pilipinas yung asawa ko, sabihin ko, "Mahal, ikaw muna mag-drive sa'kin." Oo, Tulog kasi bonding din yun, oo, eh. Yes. bonding yun tas ako tulog. O sabagay ikaw tulog ka naman pala nga, oo nga. Pero Nagtrabaho pa rin siya. pero okey lang, yun. Tapos nakakaano ako, siguro mga 6 to 7 hours of sleep every day. Mm. Maaga ako natutulog. Ayun nga, kasi wala akong bisyo. Okey na yun. Okey lang naman Kaya yun. hindi ako umiinom, hindi ako nagso-smoke, Mm. tapos hindi rin ako mahilig manood ng Mga ng series nga hindi ka TV. nga mapalanood. Oo, unless ano siya, halimbawa Game of Thrones, so Yes. kailangang i-binge watch ko yun or yung Money Heist, yan. Yes. Gusto ko Money yan. Heist, Oo. Game of Thrones. Meron akong pinanood na ano dati, parang Turkish siya na ano, na series, Yeah. tapos parang 500 yung episode. Grabe ang Sobrang dami. dami, Ertugrul ang pangalan. Ta's parang ako, what the Ganun Diyos ko, parang puyat na parang puyat ba tayo Miss Cara na 'pag nag-start ka hindi mo na siya kailangan mo siya tapusin? kailangan kong tapusin, tapos naaapektuhan ako. Ito yung dahilan kung bakit hindi na ako nanonood ng Korean novela. Kasi number 1 napupuyat ako, Mm. number 2 ito tinigil ko na talaga kasi napanood ko yung The World of the Married. Yes, napanood ko nga din yun, affected din My ako dun. gosh! Affected ka Pagkatapos dun? nun sabi talaga ng asawa ko, "Wag ka ng manunood." Kasi pati yung marriage natin, bakit ka nagagalit sa'kin? Hindi ako Koreano, Oh hindi my ako yan. Oh my God, nakakatawa Miss Cara. Oh my God, gano'n ako, invested ako, tsaka napapaginipan ko, Sobrang eh. invested ako, galit na Yes. galit ako dun sa asawa nung doktora. Pati dun sa babae galit na galit ako, mga kaibigan, Oo, galit mga na galit ako. kaibigan, Yeah, yung mga plastic na mga yeah. kaibigan, tamo galit pa rin ako. It makes you question ano, sometimes it makes Nag-irita you question talaga. your reality. Kaya sorry kay Jody Santamaria, Oo. hindi ko pinanood yung Version niya. adaptation. Kasi parang hindi Si Kaya. yung hindi ko na kaya. Nakasalalay dun yung marriage namin, yung kasal namin ng asawa ko. What? Utang na loob, mahal, wag mo nang panoorin yang World of the Married. Ibig sabihin nag-uusap kayo Miss Cara, inaaway mo na siya sa telepono? Hindi pa, seaman yung asawa O ko. kaya nga, sabi ko so 'pag nagvi-video call kayo ganyan? Exactly, sabi niya, "Minsan na nga lang ako makakuha ng signal sa gitna ng karagatan, aawayin mo pa ako Oh my God, para sa isang bagay na hindi ko naman ginawa, Koreano yung gumawa." nakakatawa Miss Cara. So yun na yung pinakahuli mo napanood? Ayun na yung last. Hindi ka na nakaulit talaga sa ibang shows? Hindi na, hindi na. Nakakaloka Miss Cara. Kasi Diyos ko, World of the Married, kung gusto niyo po na, oh Oo, my gosh, ma-save yung marriage niyo, wag niyo pong panoorin. 'wag niyong papanoorin. Oh my God, that's hilarious. Oh my God. Ako din na-invest din ako dun, ilang araw din.
Tsaka di ako natutulog, kailangan ko siya matapos kasi napapaginipan ko siya 'pag hindi ko napapanood yung next episode. Yun nga, eh, sabi ng asawa ko, "Puwede ba i-ano natin, gawin natin Space out. hindi, World of the Married tapos Crash Landing on You." Now, para lang gano'n-ganunan tayo. Sabi ko Hindi isang emosyon lang kakatawa. kasi Crash Landing parang, kilig-kilig tapos biglang World of the Married, 'di ba? Diyos ko, Wala, hindi kaya. so 'pag sa mga kanta ganyan ka din ba na Price ko yung mga kanta kaya favorite ko si Taylor ay, Swift. alam ko kasi meron ako napanood na video mo, breakdown mo yung lyrics ng kanta niya. Diyos ko, ina-analyze ko sino kaya yung lalaking ano, Oo, kung nagpa-isip sino yung lalaki ganito, pinaringgan niya ganyan, dito. ganyan. Tapos ano kayang connection nito dito, Yes. Ano pinaka-favorite mong song niya? blank space. Talaga? Mm. Bakit Blank Space? Kasi yung blank space, ito yung ano niya, eh, yung parang sarcastic song niya sa lahat ng mga taong na may misunderstand siya. Oh. Kasi 'di ba kasi 'di ba parang 'pag ina-analyze mo yung lyrics ng Blank Space parang may dine-describe siyang isang Tao. psycho woman, 'di ba, na serial dater, Yes. na who's so narcissistic, et Mhm. cetera, and so violent. So parang kasi 'di ba yun din yung mga criticism Sa kay kanya. Taylor no, Yes. ano ka, serial dater ka, psycho ka, on the verge of ano ka, psychotic ka of Yes. violence, whatever, whatever, 'di ba? So, parang it's her subtle way of telling people na parang parang hindi ko mina-mind or Oo, wala kang wala alam. pakialam diyan Yes. sa mga criticism ninyo sa'kin, kasi tinatawanan ko pa nga yung sarili ko. Yes, I love that. Hindi, Ano, tapos ang galing lang nung mga metaphors na oo nga na ginagamit niya. ginagamit niya doon sa Hindi ba na Eras Tour yes, it's ako Singapore. hindi, yan ang pinaka-regret ko sa life ko. Nung napanood ko yung documentary niya, iyak ako ng iyak kasi hindi ako nakapanood. Yeah, How so was that experience for you as a Swiftie? my gosh, as in talagang mula sa pagbibili ng ticket, Umiiyak ka na, Miss Cara? hindi, ang hirap, Oo nga. isa siya ano, Makikipag-ano ka talaga dun, alam mo kung anong ginawa namin? Squid Games dun. Nakabukas lahat ng mga laptop. Mga laptop nakabukas, lahat ng mga Oo, cellphone cellphone. nakabukas, lahat, "Okey, anong number ka na diyan? Dito ganito, hanggang sa makakuha kami ng ticket. Grabe. Gano'ng level, kahit pagkain yan. Oo, yes, Yun, kailangan. nakabukas yung mga laptop, isa siyang ano, operation sa bahay. Oh my God, I love it. Kami ng mga ano Dapat ko, episode din yan, Eyewitness. nagpapasalamat ako sa the great Cancio family. Kasi yung aking in-laws, Mm. yung aking mga Yes. sister-in-law, tsaka yung mga cousins-in-law ko, yan sila talaga yung, "Ate, eto meron dito," gano'n. Isang araw talaga nakabukas lang lahat Ang para lang ganda. makakuha kami Isa yan sa mga ng regrets ticket. in life. Hindi ako nakapanood kasi alam ko huli na yun, eh. Hindi na mauulit yun. Talagang handang-handa kami, yung sister ko tsaka ako, kami yung magkasama na pumunta dun sa ano, nagpunta kami ng Singapore. Tapos, as in yung outfit namin naka-ano, pati outfit namin Bedazzled ka rin oo, ba nun? kami 32 ganyan, yan. Naka-shorts kami, may hat pa kami, ganyan. Tapos meron kaming mga friendship Friendship bracelet. bracelet, ganyan. So, alam namin uulan, so may dala kaming mga ano, raincoat, gano'n. Ang So, saya ng experience 'no? yun. So, tapos hanggang sa naglakad lang kami pauwi na kasi sobrang walang Oo masakyan. nga. Yeah, yeah, yeah. Sakit-sakit ng paa namin pero para kay Taylor gagawin namin. Oo. Gusto ko na Swiftie si Miss Cara. Sobrang breath of fresh air. Oh my God. Okay, medyo serious naman tayo ngayon, Miss Cara. Tanong ko lang kasi ang dami mong stories na narinig from other people. Ang dami mo na from Mm. ordinary Filipinos sa mga manggagawa at ang dami mong narinig Yes, na yes, story. yes. It pa Papaano ka nakakapag-unload sa sarili mo? Kasi siyempre may emotional ano yan, eh, nararamdaman mo yan, nauuwi mo yan. At saka ang journalist hindi puwedeng magpakita Yes, ang ng emosyon, 'di emosyon. ba? So, papaano yun, Miss Cara, 'pag umuuwi ka? Okey. So, number one, during the shoot, Mm. actually before the shoot pa lang pine-prepare ko na yung Sarili sarili mo? ko. So, nagre-research ako ng matindi, as in talagang nag-i-internalize ako. Tapos pagdating ko doon sa shoot itself,
Hindi muna kami nag-i-interview kaagad. Mhm. Meron kaming parang day na nakikipaglaro sa mga Yes. whatever para lang magkaroon ng palagayan ng loob. Tapos, um, hindi ko na pinipigilan yung emotion ko 'pag nag-i-interview. Sinasabihan ko na lang yung direktor ko na, "Bahala ka na mag-edit." Oo, kasi minsan nakakaiyak din talaga eh, Kasi 'no? minsan nakakaiyak, Mm, hindi ko na kaya, eh. mm. Tapos parang Tsaka transparent ka, Miss Karen. transparent ko, 'pag galit ako parang nakikita mong Nakikita. nagigigil ako, eh. So, sabi ko dun sa direktor ko na who's also my master editor, sabi ko, "Shine, sorry, ikaw na bahala." Sabi niya, "Hindi bale meron naman siyang lagi siyang may backup na ibang angle para Yo. hindi makikita Yes. yung emotion masyado." Tapos pag-uwi ko sobrang mabigat. Yun na nga eh. Mabigat na mabigat na mabigat lagi tapos hindi lang mabigat, masakit. Yes, tsaka sabi mo absorber ka kasi. Masakit sa puso, sobrang Mm. masakit sa puso. So, nangyari sa akin ito sa first documentary ko pa lang, Mhm. way back 2001, 2002. As in masakit na yung kalooban ko kasi tungkol siya sa child labor at saka Yeah. it's a remote community. Sakit-sakit na ng puso ko ta's hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, yung uncle ko, who was then just a priest, Hmm. ngayon ano na siya cardinal, si Cardinal David. May tinuro siya sa'kin na isang salita. Hmm. Naiinis lang ako kasi ginagamit siya ngayon ng mga pulitiko. Pero 2002 pa lang kinuwento na sa'kin 'to ng uncle ko, si Cardinal David. Sabi niya, "Car, alam mo ba yung word na malasakit?" Hmm. Ta's sabi ko, "Oo." Sabi ko, "Sympathy." Sabi niya, "Hindi. Ikukuwento ko sa'yo kung anong ibig sabihin ng malasakit kasi I think yan yung nararamdaman mo." Mhm. Sabi niya, "If you analyze the word malasakit, it could be divided into two words, Mhm. mala and sakit. Mhm. And mala means parang, Yes. giving, 'di Mm. ba? Parang gano'n yung ibig sabihin Mm. ng mala. And sakit is pain." Pain. So magtataka ka bakit gano'n yung ginagamit na word for something na sympathy. Yeah. Sabi niya, "Kasi yung malasakit is deeper than awa. It's deeper than sympathy. It's a kind of feeling na para kang nasasaktan kahit hindi Hmm. naman ikaw physically yung nasasaktan. Mhm. Pero dahil nakikita mong naghihirap yung isang tao, Tao. nagkaroon ka ng puso para sa kanya at nasaktan ka rin. Yeah. At kapag nasaktan ka, you will do everything in your power Power. to take that pain away from Away. your heart. Yes. But the only way for you to take that pain away from your heart is not to help yourself, but But to to help help the person. the other person. Yes. So malasakit is deeper and more powerful than sympathy because malasakit moves you to action. Kasi otherwise, Yes. hindi matatanggal yung pain na Pain, yun oh yeah. in Mhm. your heart. In Mhm. English, malasakit is compassion. Yes. Com means with and passion means pain. Yeah. With pain. In Mm. Latin, it's compati. Com means with, pati means pain. O eto na ako sa nerd kong Yes. words. Hinimayin na natin Iba lahat. po natin lahat. Yes. Um, kasi gano'n siya talaga. So ako nung naramdaman ko yung gano'ng pain, so sabi ko, "What are you trying to tell me, tito?" Sabi niya, "Ikaw ang bahala. What you're gonna do with it. Pero hindi matatanggal yang sakit sa puso mo kung wala kang gagawin." Gagawin. Hmm. Kaya nagtayo ako ng foundation. So meron akong scholarship foundation, maliit na scholarship foundation na isinilang nung 2002. Mhm. Tinulungan ako ng nanay ko. My mom used to work with the DSWD. Mhm. Tinulungan niya ako to set it up, ganyan-ganyan, and nagpapaaral kami ng mga poor but deserving Wow! children. So, karamihan sa mga scholars namin, usually ito rin yung mga nai-interview ko sa Eyewitness. Yes. Mga kids na may pangarap Mhm. pero kulang sa pagkakataon. Ang mura lang magpaaral. So, ang budget namin minsan nasa mga 2,500 Wow! pesos per month. Kasi ayaw rin naman naming bigyan yung mga bata ng sobrang daming pera. Mm. Mm, Kasi mm. tulong nga lang, eh. Yes. Hindi naman natin Yes. sila magiging dependent sa'tin, Oo. eh, 'di ba? Yeah. Tulong lang naman. So, Mm.
pangtulong para lang hindi na sila magtrabaho, Mhm. para tulungan lang sila Yes. sa dreams nila. Pero eventually sila pa rin naman ang gagawa ng kanilang mga pangarap. Yes, Wag of lang naman course. tayo, 'di Of ba? course. So yun, so from 2002 up until now, ang dami na naming napagtapos. Wow, Miss Meron na kaming mga Clara. pulis, meron kaming mga seaman, meron Mm. kaming mga teachers, dami naming teachers, meron kaming mga, um, ano, may nurse kami, may Ah. dentist, yung ganyan. Medyo mahal yung doktor. Matagal, at saka ng Matagal. pagpapaaral dun. Wala, Ay, hindi kami abogado, pero may accountant na mm. kami, yung mga gano'n. And these are children who come from the poorest communities. Yun ang Mm. dahilan kung bakit na-unload Mo yu yung pain. yung pain. Mm. At lahat ng nakikinig sa atin ngayon, yung frustration na nararamdaman ninyo para sa ating bansa, or yung awa na nararamdaman ninyo para sa ating mga kababayan, I know it's painful in your heart, but why don't you try helping kahit in your small community lang? Yes. Ay naku, gagaan. Yung loob mo. Gagaan yung Mm. ulo, gagaan yung pakiramdam mo. Mm. Kasi yung anger ang bigat niya, eh. Yeah, Ang it's bigat ng true. anger, ang bigat ng frustration, Mm. pero when you start giving a part of yourself to others, Yeah, gumagaan kasi small yung pain. difference pa rin yun. Mm. Yes, at saka gagaan siya. Yeah. Gagaan talaga, maniwala kayo sa'kin. So, 'pag birthday, 'di ba usually minsan sasabihin ko, "Wag na kayong magregalo sa'kin 'pag birthday ko." Donate na lang kayo. Gagawa nila akong outreach tapos mag-donate kayo, Grabe. sama na lang kayo sa akin. Mm. Yung ganong klaseng Yes. tulong. So, actually, nagpapasalamat ako dun sa mga bata at mga communities na inallow akong tulungan sila. Kasi nakatulong sila sa pag-unload ko ng sarili kong pain, 'di Yes. ba? So, kung akala nila one way na ako lang ang tumutulong, sobrang hindi. Ang laki ng tulong din nila sa akin. I think I'm a happier person because they allowed themselves to be helped, and Yes. they allowed me to come into their lives. Tsaka yung trust, Miss Cara, yung story. Alam mo yung Oo. pag-share mo pa lang ng mga kahirapan mo or everything that you're feeling or yung sitwasyon mo, malaking tiwala na i-share nila yun sa'yo. Tsaka Mm. alam mo 'pag pumunta ka sa communities, sobrang eto, Dani, laging sinasabi, 'di ba, nababasa ko 'to sa social media, laging, "Pilipinas, ang hirap mong mahalin." Hmm. Palaging sinasabi Yeah. 'to, 'di ba? "Ang hirap mong mahalin." Ganyan. Pero ako na ang dami ko ng nakitang kahirapan dito sa Pilipinas. Yes, maiisip mo parang Pilipinas ang hirap mong mahalin, pero tina-try kong i-dissect in my mind na yung Pilipinas, hindi naman siya yung gobyerno lang. Ang Mm. Pilipinas ay yung mga Pilipino. It's people. It's the people. And when I go to the remote communities, when I go to the prison cells, when I go to the poorest communities, grabe, Dani, ang galing ng mga Pinoy. Wow. Lumalaban sila ng patas. Wow. Lumalaban ng patas yung mga Pilipino. Kaya nare-realize ko, hindi mahirap mahalin ang mga Pilipino. Yeah. So, dapat mahalin ko rin yung Parang wag Pilipinas. natin i-base yung pagmamahal natin sa bansa natin sa gobyerno. Correct, Let's look at the people who actually makes us the Philippines. correct. Mm. Ang galing ng mga Pilipino, yung mga magsasaka sobrang sipag, patas lumaban, Yeah. yung mga mangingisda, yung mga katutubong Pilipino, ang tatalino, Grabe. ang gagaling nilang uri ng mga tao. Miss Karen, meron ka bang story na nag-stick with you, na hindi mo makakalimutan? Ah, para mo akong pinipili kung ano, Alin dun sa alin sa sobrang mga dami? ko, alin sa mga anak ko ang Oo. paborito ko. Pero every story that we make, I try to find something na matututuhan ko doon sa Yeah. experience na iyon. Um, Natatandaan ko nung pumunta ako nung nakilala ko yung mga mangyan Mhm. sa Mindoro. Mm. Medyo mayabang ako nung time na yun. Mayabang ako, I mean, hindi ako magpapaka-ipokrita, umabot din naman ako sa point na talagang ang laki ng ulo ko, yabang Mm. ko. Kasi number one,
Nakapag-aral ako sa UP, number 2 may master's degree ako, number 3 may awards ako, number 4 may billboard ako, number 5 meron akong alam mo yon Yeah. Mhm. ang yabang ko lang nung time na yon. And sometimes the industry, Yeah, it will do that to you. it will really Yeah. know Yeah. when nakaharap ka sa mga tao tapos parang, "Wow, idol kita," gano'n, gano'n. Yayabang ka, eh. It will get in your head. Get to your head, eh, 'di ba? Yeah. Medyo lalaki yung ulo mo ng kaunti. Tapos nagpunta ako dun sa bundok ng mga mangyan. Eto ako, yabang ko, feeling ko ganda ko, feeling ko ang talino ko, ganyan. Ta's namuhay ako dun ng 5 araw kasama nung mga mangyan. Hindi nila ako kilala. Parang na-humble ka dun, Miss Cara. Super duper humbled. Mm. Hindi nila ako kilala. Kasi wala naman silang TV. Mhm. Alam lang nila ikaw yung taga Maynila na hindi marunong sa buhay. Wow! Kasi hindi ako marunong kumuha ng pagkain. Manghuhuli sila sa ano, sa ilog. Alam mo dinala ka ng Diyos dun. Miss Cara, dinala ka ng Diyos dun. Walang ambag. Sigaw lang ng sigaw. Oh my God, nakakatawa. Ang hina ng tuhod, Mm. ang hina umakyat, ang puti-puti niya, hindi naaarawan. Oh So, my gosh. oo nga 'no, doon sa bundok, wala akong ambag. Wala ambag yung master's degree ko, sabi Wala sinabi yung master's degree. tapos may sinabi sila sa akin na hindi ko makakalimutan at lagi ko siyang sinasabi sa lahat ng when I give lectures. Sabi nila, "Tandaan niyo po, wala pong mabigat na problema. Ang mabigat ay gumagaan kapag marami tayong pumapasan." Grabe naman. Yun ang hindi sa'kin galing 'to, galing Mhm. sa kanila Grabe yun. naman yun. Kasi minsan tayo, sobra tayong self-centered, Mm. feeling natin kaya natin lahat. Lahat. Hindi tayo humihingi ng tulong. Mhm. So, pinapasan natin ang bigat ng mundo, Tas magrereklamo tayo. ta's magrereklamo tayo, Tama, tama. 'di ba? Ta's Mm. magrereklamo tayo Tama. or hindi tayo tutulong sa ating kapwa kasi problema mo 'yan, Bakit problema ko ba yan? 'di ba? Pero ang problema ay gagaan kapag marami ang papasan, 'di ba? Very selfless. Hindi natin maiisip na, ay problema pala siya, hindi hindi pala siya mabigat Mhm. kasi magaan siya dahil marami tayong pumasan doon. Grabe. These are the things that you learn not in school. Mhm. These are the things that you learn not on camera. Mm. These are the things that you learn when you live with them, Yeah, immerse yourself when you also. immerse with them, Mhm. when you talk to the quote unquote ordinary people of the Philippines who really are extraordinary people. Yeah, 'Di ba? yung nakikipagsapalaran talaga. 'Di ba? Yun yung iba-iba. Okey naman yung master's degree, hindi ko naman Huwag sinasabing yung hindi mo gawin. ho gawin yun, 'di ba? Pero hindi lang academics ang sukatan ng katalinuhan, Wow. 'di ba? Yes, tama naman. 'Di Kailangan ba? talaga ano ka, maabilidad ka talaga sa buhay to survive. Correct. Oh, pero hindi ko naman sinabing wag na kayo mag-aral guys, ha. Meron ding matututuhan sa it's a balance. Yes, you need both. You You need need both. both. Mm. The lesson is, wag mong isipin na porke ang taas ng IQ mo or ang taas ng grades mo, ay ikaw na yung nasa rurok ng katalinuhan. Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang intelligence. Ang ganda. 'Di ba? Miss Cara, ang ganda. 'Di ba? Pero Miss Cara, may question ako. Yung bago mo ginawa 'tong ano, paggagawa mo ng documentary, ano yung perspective mo about life before and ano yung perspective mo about life now? Na na-immerse mo na yung sarili mo, nakakilala ka na ng mga ibang tao, nagbago ba siya? Dati nung bata ako talagang it's really just getting. Hmm. Lahat naman tayo gano'n. It's Yes. always parang, I wanna achieve this, I wanna get this. And for me to be able to get this, kailangan makipag-compete ako Yes. with another person. Kailangan may matalo ako. Mhm. Sobrang competitive kong Yes. tao, Oh. yung ganyan. Ngayon feeling ko mas relaxed na ako, na parang life is not a race, Mhm. life is not a competition, Mm. 'di ba? That's We true. all have our own journeys. Yes. Iisa lang naman yung daan na nilalakaran natin. 'Pag merong nagfo-fall behind, tumulong, Tama, tulungan. tama. Kasi
hindi naman 'to karera, eh, 'di Hmm. ba? Ang mas importante yung inaakay natin ng isa't isa, lahat tayo makakarating sa finish line. Yes, yun ang Mas important. importante Mhm. yung saysay ng isang panalo kung iisa lang yung Mag-isa ka lang dun. Mm. isa ka lang dun, 'di ba? Tama. Para ako palagi kong sinasabi, hindi mo masasabing matagumpay ang isang bansa kung iilan lang ang nagtatagumpay. Tama, dapat lahat magtagumpay. Kaya nga natin sila nilagay dun, eh. Dapat walang naiiwan, no Yes. one left behind, Yes. 'di ba? Sabi nga ni Stitch, "No one gets left behind." Sinabi niya yun? Yes. Ohana. Ano yun? Ohana Family. means family. Yeah, family means nobody gets left behind. Oh. Actually, yung no one left behind ang guiding principle ng United Nations. Oh, hindi ko nga alam yan, eh. Ganun pala si Stitch. Yes, dun ata nakuha ni Stitch. Dun ata nakuha ni Stitch. Galing ha! Oo. Ano, ang galing ng mga animated Yes. movies, kasi parang Naaalala mo? at saka nai-imbibe na nila doon, nalalagay nila yung mga important principles in life doon sa Yes. Tsaka ano, natuturo sa mga bata, 'di correct, ba? 'di ba? From the Okay. United Nations to Lilo and Stitch. Actually, di ko nga alam yun, eh. Nasa ano, Lilo& and Stitch pala yun. Okay, Miss Cara, eto naman. So many people today feel lost in their careers. They have a job. Parang tinanong ko na 'to kanina. Baka hindi sila masaya kasi hindi naman yun yung Gusto nilang gawin. gusto nilang gawin. Tama. 'Pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, Wag mo gawin. gawin Ganun na kasimple ang life. kahit na maraming pera, kahit na maraming Kasi alam mo, Miss Cara, feeling ko ang mga tao may notion na kapag madami kang pera, wala kang problema. Pero hindi ganun yun, eh. hindi. Mas marami kang problema, sa totoo lang. Totoo. I mean, of course masayang magkaroon ng Yes, I mean may comfortability, I get it, but it doesn't necessarily mean wala kang problems. correct, oo. I mean, masayang magkaroon ng pera, Pera. pero kung yung paraan para makuha mo yung perang yon ay hindi ka naman magiging masaya, Masaya. wag Mm. na. Yeah, kasi pagdating mo dun, naliligo ka nga sa pera, di ka naman masaya. What's the Oo, point? Hmm. or ano, labag pala sa prinsipyo mo or may tinapakan ka palang tao para Tao. lang magkaroon ka ng maraming pera. I love that. Ah, Ako, Miss at tsaka word of the day, okay. Miss Cara, do you believe everyone has one purpose or can our purpose evolve throughout different seasons of our dun life? ako sa susunod, evolve. Evolve. Ako nga pakiramdam ko dapat lahat ng ginagawa natin gaano man kaliit dapat hinahanapan natin Hmm. ng kahulugan, 'di ba? Yes. Kaya ako hindi one Career path one ka. career path Yeah. ano, Mm. kasi ako parang nung nagsimula ako sa GMA tapos hindi ako pumasa dun sa mga audition tsaka sa mga exam, ta's ang naging trabaho ko PA, hinanapan ko ng purpose yung pagiging PA. Hinanapan ko Wow! ng dahilan bakit ako nilagay dito at hinanapan ko ng ano, meaning bakit ako nilagay ng Panginoon dito? Mm. Kasi kapag PA ka nakikita mo yung buong production. Yes. Nakikita Alam mo mo lahat. alam mo Mo lahat lahat. at ito yung paraan mo para matuto. Mm. Kasi kapag nandun ka na reporter ka na kaagad, on-cam talent ka na kaagad, matututuhan mo ba kung papaano nagwo-work yung camera? Tama. Matututuhan mo ba kung papaano mag-edit or yung simpleng pagbabulunbon nung ano, nung mga Mm. kable ng microphone, malalaman mo ba yon? Hindi, Mm. 'di ba? Yes. PA ka, lahat. Alam mo. So nung PA ako, tuwang-tuwa ako. Kasi May bago ka natututunan everyday. Mm. kapag mag-a-assist ako dun sa mga on-cam talent, ako yung tagabuhat nila ng blazer nila, ganyan. Nakikita ko, ito pala, ganito pala mag-match ng mga damit. Wow. Ganito pala, okey. Tapos pagkasama ko yung mga cameraman, ito pala yung mga kinukunan. Mm. Kailangan pala may ganito kang anggulo tapos ganito, Yes. ganito, gano'n. 'Pag umuupo ako sa tabi ng mga editors, ganyan pala yung cut to cut, yan pala yung dissolve. Alam mo yun, those are things na hindi mo matututuhan if I wasn't a production assistant, Wow! 'di ba? Or parang siguro lawakan mo yung pag-iisip mo, yung mindset mo, ibahin mo para ma-enjoy mo din yung ginagawa mo. So, ta's nun nung na-promote ako na researcher,
Alam mo na lahat. Kabisado ko na kung ano yung mga gusto. Ta's nung na-promote ako na ano, writer, medyo alam ko na, ito lang ang isusulat ko kasi ganito lang yung kinunan ni kuya, kuya Ganda. cameraman. So, na-piece together mo siya. So, lumalawak ng lumalawak yung Mm. purpose. Kung dati ang purpose ko matuto, naging ang purpose ko gumawa ng mga kuwento, ta's ang naging purpose ko nung nakilala ko na yung mga tao, ang naging purpose ko na paano ako makakatulong dito, Yes. naging purpose ko na paano ko gagamitin yung power of storytelling to be of service to To others, others. yung mga ganyan. Ang ganda, Miss Cara. Thank you for that. How about naman change, Miss Cara, for those who are afraid to embrace change? Bakit? Ang boring. 'Di ba? Yes. Maging Madonna tayo lahat. 'Di Mhm. ba si Madonna ang galing ng ano niya, reinventing Yes, herself. hanggang ngayon. Hanggang ngayon, 'di Hanggang ba ngayon yung moda relevant pa mo, rin siya. 'di ba? I mean, change, ang boring ng buhay kapag hindi ka nagbabago. Kailangan meron kang mga non-negotiable na nananatili pa rin sa sarili mo. Mm. Parang bigay ko ng example kasi teacher ako ng journalism. May mga ibang tao nagsasabi, "Ay naku, nasira yung journalism, ganyan dahil nandiyan na yung social media, Mm. nandiyan na yung mga platforms na yan." Ako hindi. Mhm. Um, sa akin yung TikTok, yung YouTube, yung Facebook, yung social media, um, these are all just platforms, Yes, 'di ba? Platforms where we can tell our stories. true. Pero hindi ibig sabihin na porke nag-change ka na at in-embrace mo na yung social media, kailangan kalimutan mo na yung ethics of journalism. Wow. Hindi. Hindi dapat nawawala yon. So, yung natutuhan mo noong nagsusulat ka pa lang sa dyaryo na ethics of journalism na kailangan ano, mag-triangulate, na kailangan yung katotohanan, kailangan i-verify ang lahat ng mga nakukuha mong impormasyon, kailangan dadalin mo yan kahit magbago na yung platform, Hmm. 'di ba? So, embrace change, but always keep your ethics and your principles intact, Yes, 'di ba? amen. Okay, Miss Kara, my last naman question for you. If you could leave our listeners with one lesson you've learned after a lifetime of telling other people's stories, what would it be? Okey, palagi ko 'tong sinasabi, magdasal, magpasalamat, at magmalasakit. Hmm. Magdasal, kasi ang lahat ng ito ay ibinigay ng Panginoon. Tayo ay vessels lamang ng Mhm. Panginoon, Yes. 'di ba? Magpasalamat because only grateful people will have a sense of mission. You Wow. have to be thankful for every breath that you have para makatulong ka sa iba. Mhm. At magmalasakit. When you are thankful, please try to help other people. Yes, Hindi lahat kasing blessed mo. that's true. Hindi lahat biniyayaan katulad mo. And when you have more than enough, give back. Yes. Give back. 'Di ba? Magmalasakit ka. Mhm. Kasi yun. So be grateful, magpasalamat ka sa buhay, pero sana hindi matapos sa pagpapasalamat sa buhay. Sana yung gratefulness na yun ma-translate mo into purpose, ma-translate mo into mission, ma-translate mo into compassion. Yes. Oh my God, Miss Kara, thank you. Passion, Wow, use your passion as an instrument of compassion, that's really nice. 'di ba? Ang 'Di ba? dami kong natutunan sa'yo, Miss Kara. Iba na rin ang meaning sa'kin ng malasakit after nitong episode na 'to. Thank you so much. It's Yes, overused lately. because it is. Yes, that's It true. is. Thank you, Miss Kara. Thank you for your time. Thank Maraming you for salamat, being here. Danny, and thank you for the Bear It All podcast. Thank you, Kasi Miss Kara. kasi alam mo, puwede namang yung podcast mo ay puro Yes. celebrities and all, 'di ba? And yun yung pag-uusapan, na wala namang mali, 'di ba? Mm. But I really appreciate that you try to dig deeper into Mhm. the persona of a person, Yes. Oh, 'di because I ba? really want gusto ko yung mga pinapakinggan ng mga tao ngayon, lalo na yung mga kabataan, may sense talaga, Miss Kara. Yes. 'Cause they absorb social media. Yung Mhm, they're heavily on social media. So if I mm. can create a space where they can actually think, learn, and converse, and Yes. start conversations, then I feel like ito na yung service na At ginagawa. saka lahat
At saka ito yung kailangan ng mga tao ngayon, yung may makausap sila na na ano, may meaning. May meaning, tama. Hmm, Tsaka, I love that they're gonna get to learn from you here on this podcast. Thank you so thank much, Miss you. Sarah. Thank you. It's an Salamat, honor to have you Dani, here. galingan mo, ang galing-galing mo at lalo mo pang galingan. Yes! Para sa Thank lahat. you. Wow! Thank you so much for Salamat. watching this episode. Feeling ko ang happy mo ngayon sa buhay kaya Yes. nagre-radiate sa mukha mo. Thank you so much, Miss. Ganda-ganda mo ngayon, Thank panalo you ka. po. Thank you, Miss Kara. Oo, salamat. Next time. Bye. Catch the new episodes of the Bear Doll podcast every Monday and Thursday on Spotify, and every Tuesday and Friday on our YouTube channel.